So, sa case na to guys, ang ginagawa lang naman is add lang, then equal sa baba. Then, yun na, makuha mo na yung identity like sine squared plus yung cosine squared equals sa 1. So, kung gusto mo kunin yung sine squared, lipat mo lang tong isa. So, magiging negative cosine squared x. Then, kung gusto mo naman kunin to guys, paano pag sunod yung 1? Paano sunod yung 1? Sunod yung 1. Basta minamanipulate na lang yan actually. Kunyari, eto nag-start ka dito sa 1 plus cotangent squared. So, magiging 1 plus cotangent squared. Then, equal sa baba yung cosecant. Then, kung gusto mo kunin yung cotangent, ililipat mo tong 1 sa kabilang side. Magiging minus 1. Same dito. Ganun siya ginagawa. Pag mag-proving ka, madali lang to. Ito naman. O, gawa ka lang ng triangle. Right angle. So, let's say ito is theta, ito alpha, or x. Pwede yan. Then, let's say meron tayong given na 5, 4, tas missing yung isa. Pero alam na natin to kasi, like, itong missing alam na natin kahit titignan na lang natin, di ba? So, kunyari, pinapahanap yung 6 trigonometric ratio. Let's say, sine theta. Tapos, meron ding cosine theta. Pinapahanap. So, kailangan given yung 3 sides. So, kailangan mo muna kunin to. Diba? So, paano makuha yung missing side? Para makuha, kailangan mo ng Pythagorean theorem. Tama? So, ano ba yun? Yung a squared plus b squared equals c squared. So, sabi nga natin guys, ito yung hypotenuse kung saan ito nakaturo. Sabi sabihin, given yung c, yung sa AB mo is pipili ka na lang kung ano yung a mo dito tsaka b. So, let's say yung a natin is yung 4. So, magiging 4 squared. So, missing yung b natin. Then, solve mo na. Yung c pala natin given which is 5. Then, simplify. So, magiging 16 plus b squared equals 25. Hindi ko alam yan. Si engineer alam yan. Pag pumasok, paturo tayo. So, magiging b squared equals 9. Then, yung b natin is magiging 3. Kasi square root eh. So, nakuha na natin yung side. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 3 dito.